tuloy ako ginagamit ito sa inyo para kayong lahat ay pagpapalain. Ngayon po ba? Kung wala ka paniwala sa pagpapalain. Ngayon, waiting time ba nililigid ka? Sarap ng oras natin din sila. So, kailangan matapos na ng alas 2 ng madaling araw para makatulog niya lahat. Kapatid ko. Tapos kami gusto mabuti ang alas 2 ng madaling araw. Abangan sa speaker tayo. Okay, inisama ng topic ko. Mga 10 minuto lang. So, palagpakan ng malakas ang Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ay may damdamin. Ang Diyos umiiyak. Ang Diyos nagagalit. Ang Diyos ay nalulungkot. Ang Diyos ay nagsisilos. At ang Diyos ay nakakaba. So dito, sa ating gospel, ito ay saktong itongi, mga kapatid. Sumigaw sila mula sa malayo. Bakit malayo? Sila sumisigaw. Bakit? Alam niyo, dito noon ay grabe ang kanyang COVID na dala. Kung ang COVID-19 ay mabagsin, hindi siya mapantay sa taong may kitong kapatid ko. Bakit? 5 pipa hanggang 10 pipa inaabot ng merkurio isang tao kapag may kitong na naroon. Ang COVID-19, ang pipa lang rin. Ang pwersa niya, pero yung kitong, mga kapatid ko, ay malayo. Ang maggrabe ang dala niya merkurio, mga kapatid ko. Yung may kitong ng araw, mga kapatid ko, ay nilagyan nila na kanina. Bakit? Para kumapag ang dito, malamig ng mga tao sa lugar na yan, mayroon itongin. So, ang itong sila, nagtatapos sila. Bakit nagtatapos? Kasi nga, kung nakakita ka ng ito, ako nakita ko doon sa kulyon, mayroon doon tao, magaling na siya. Wala itong ilong ng lugar na lang. Tapos, walang tinga. Yung isa, dalawa, yung kanan meron, yung daliri, ano yan, buto yan, ang kapit ko. May buto, pero wala naman. So yan ang itongin mga kapit ko. So, bakit kanina sila? Bakit? Kasi nga, para hindi makalapit sa tao at hindi rin makalapit ang may itong sa tao. Ang tao ay malayo. Bakit? Kasi nga, kapag nalakan ang itong, dulog-dulog, ni kanina, yung dito sa paan ng dalawa mga kapatid ko. So, kaya, nung sumigaw ang mga dito, yan sa malayo, anong sagot ni Kristo? Dumaling na kayo at magpasuri kayo sa mga pare. Ibig sabihin, ano ba ang kukulang nila? Ang kasalan nila mga kapatid ko, sila ay pinagpala ni Kristo. Palagpakan natin ang Diyos. Mahina ang palagpak. So, ang palagpak natin, pananalangin, bakit ang pagsigaw at pakipag-usap ay Kristo
na siya ay kausapin. Palakpakan natin ang masyarakat. Mainga, palakpak, at sagot sa ito. So, okay, makakipag-usap sa Diyos. Bakit? Yun ang kanyang sabi. Sa Matthew 7, verse 7, humingi kayo, kayo binigyan. Humanap kayo, kayo kasumpok. Humanap kayo, ang pinoy bubuksan para sa inyo. Bakit niya sinabi yun? Bakit? Yan ang kanyang gusto. Na siya ay laging kausapin natin. So, ano man ang problema mo, may sakit ka na, may Diyos na sa lahat ng oras. Handa, tutulungin tayo kapag ikaw ay nakipag-usap kay El Shaddai. Palakpakan natin ang Diyos. Walang magsimulain ha. May kakalasin. Walang magsimulain. Taas naman na natin sa ng araw-araw isang oras. Araw-araw isang oras. Hindi rosarya. Worship, prayer, basta araw-araw isang oras. Ang kamay. Hindi rosarya. Taas kamay na natin ang araw-araw yun. Isang oras. Taas kamay. Ano ginagawa yung panalangin sa Diyos? Inabot niya sa oras. Araw-araw. Hindi rosarya. Sige, mamaya usap tayo. Kasi mabigat yan ang panalangin sa araw. Isang oras araw-araw. Mabigat yan. Hindi mga disciple, hindi tumutawag yan ng mga ito. So, isang oras, karating oras. Araw-araw, karating oras. Araw-araw. Wala. 15 minutos. Araw-araw, 20 minutes. Yan, marami. Bakit? Kasi nga, salo mo sa tulig ko. Salo mo sa umaga, salo mo sa tanghali, salo mo sa gabi. So, sumayin mo, kulang-kulang yan ang 15 minutes o 15 minutes yan. So, yan. May tanong ako ulit. Mga kapatid. Sino masarap kausapin? Ang Diyos o ang tao? Ulitin yung tanong, baka hindi nakuha. Sino masarap kausapin? Ang Diyos o ang tao? Mali kayo yan. Bakit kayo mali? Tinatanong ko kayo kanina, kung sino nalangin ng isang oras, araw-araw, ay 2 oras, hindi pa ako sigurado. At 2 oras, isang oras araw-araw. Samantala, kapag kausap mo kapitbahay mo, inaabot na rin 2 oras. Kapag nabigyo ko ang asawa ko, 3 oras. Sino masarap kausapin? Ang Diyos o ang tao? Ang tao. Bakit? Nagagawa mo kausapin kapitbahay mo 2 oras. Samantala sa Diyos, ang isang oras, hindi mo gagawa. Nene mo ba? Nene mo ba? Bakit hindi namin isang oras? Bakit? Pag-alis ng Panginoon, tulog ang mga agad. Pagbalik, tulog pa rin. Anong wika ng Panginoon? Hindi pa na kayo magpapagpuyan at manalangin kahit po isang oras lang lamang. Ibig sabihin, ang pinaka-maiksi, pinaka-minimum, pinaka-sapilitan ay isang oras mga kapatid ko. Bakit? Binanggit ng Panginoon sa palagay ng mga kapatid ko. Sa Biblia, may isang tao na 3 beses kumanalangin sa araw 3, si Daniel. Pero hindi sinabi sa Biblia, kung ilang minuto, kung ilang oras, kundi 3 beses lang sa isang araw. Ako'y naniwala na si Daniel hindi pinisip manalangin kapag si Daniel ay tapat na lingkod ni El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. Ito ba? Ito ba? Sila na po na panalangin. Pangalawa, ano? Pasasalamat. Kaya sabi ko sa tabi mo, pasasalamat. Bakit pasasalamat? Kung sabihin ng Panginoon, magpasulit kayo sa mga pare habang sila naglalakad, gumaling sila lahat. Ngayon, yung 10 tuloy-tuloy, hindi namin ang isa. Gumaling ang agbure kay El Shaddai. Ang pinuri ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Hindi ba 10 ang gumaling? Nasaan siya? Ibig sabihin,
inaagaw nito ang tao sa kamay ng demonyo. Habang nagtuturo ka dito, lumalakas ang mga kasama mo. Habang ka nagpatuturo dito, may biyaya na sumusunod sa iyong lingkod. Palakpakan natin ang malakas. May hinaharap magpatotoo. Kasi may mga tao matakot magpatotoo. Alam niyo ito, tawag ko ito. Tingnan niyo. Maliit na ito, pero kapag hindi kinasana sa panawak nito, takot na umawak. Kaya nga may mga timber, 30 taon na pumadalo, hindi pa nakapagpatotoo. Kami pinakapagpatotoo, takot sa microphone. Pero kapag nasanay sa tao nito, ay maniwala ka. Ang mga agaw ka ng microphone, pag hindi ka pinawag ng microphone, magtatanong na. Sabi na niyo si Sister, 3 minuto lang ha. Ay, 10 minuto lang inaagaw ko sa microphone. Bakit? Ayaw mo gumitin. Bakit? Nasanay ka na sa pagtuturo. So yan ang buhay natin dapat. Ganawin natin na malaking utang na loob ang ginawa ng Diyos sa atin. Kung wala ang gawain ito, nasaan ka na ngayon? Hanapin mo katatin mo, kapatid. Kung wala ang gawain ito, nasaan ka na ngayon? Kung wala ang gawain ito, matagal na ako sa sementeryo. Bakit? 33 sementeryo noon, may cancer na ako sa bilupa. Pero mula na dumalo ako, pinagaling ako ni El Shaddai. Kaya kung wala ang gawain ito, ang kamunan na meron ng gawa. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos, sapagkat mula sa cancer sa bilupa, pinagaling ako. Kaya tumanag-anaw ako ng malaking utang na loob kay El Shaddai. Diba? Diba? Bakit ilikha ng Diyos ang tao? Tatanong ako sa inyo. Bakit ilikha ng Diyos ang tao? Bakit? Bakit piling ang tao? Hindi manilig. Pero bakit ilikha ang tao? Bakit? Bakit ilikha ng Diyos ang tao? Bakit? Upang may magbubuhay sa Kanya. Upang may magpapasalamat sa Kanya. Hindi nilikha ang tao para mag-isakit na kanyang ulo. Nilikha niyang tao para sa isang bayin at pasalamatan. Palakpakan natin ang lakas ng Diyos. Hindi na, aking mga Diyos ang daigdig. Bago ninyo na ang daigdig, kapatid ko, sa kumitan ng lahat, ang wika niya. Sa dami-dami ng tao sa daigdig, sino'y lang ang nagboboring sa akin. At ang kasunod na sabi niya, bakit ko pa ba nilikha ang mga ito? Isipin mo, bakit ko pa ba nilikha ang mga ito? Para ba nagsisisa sa kanyang pakita sa tao? Bakit? Pagkat kaya nilikha ang Diyos sa tao para siya pinag-salamatan. Pero ano nangyari? Nung panahon na yan, talabak ang buhay ng tao. Walang ginawa, kumain, lasing, babae, sugal. So, lumunaw ng Diyos ang daigdig. So, dapat tayo ay dumanaw ng utang na loob sa Diyos, mga kapatid. Magkasalamat tayo. Sabi na gawa ng Diyos sa atin. May nagsabi ka na patotoo. Patotoo ba yun? O inisip? Tuwing umaga, hinikisip ka ng Diyos, mga kapatid ko. Bilyon ang tao sa buong daigdig. Bilyon! Pero
ay 3 beses sa araw. Hindi. Minsan ang usay, merienda. Tanghalian, merienda. Hapunan. Mayaking gabi pa. Tingnan mo ang katawan ng tao. Umaapaw. Bakit umaapaw? Pagkat 6 na beses kumain ang kapatid. Kaya magpasalamat tayo. Ang biyaya natin ay hindi nagsobra. Umaapaw ang biyaya ni El Shaddai. Yung COVID-19, hindi biro-biro yun. Milyon ang pinatay ng COVID-19 mga kapatid ko. Ang target noon, may hika. Pangalawa, mataas ang sukat. At ang pangatlong target noon, senior citizen, tatay taas. Kaya kung ikaw ay, sa ngayon ang edad mo ay 60 na kataas, ng COVID-19 ay 60 ka na. Pero malakas ka pa rin. Hindi ka nakarapat. Magpasalamat ka. Bakit? Buhay ang Diyos na nag-iingat sa atin. Emo ba? Emo ba? Kaya grabe ang sakit na ng COVID-19. Pero dinadaan-daan na lang tayo ng COVID-19. Bakit? Mahal tayo ni El Shaddai. Kaya sabihin sa natin mga kapatid, mahal ka ng Diyos. Lakasan mo pa. Mahal ka. Palakpakan natin ang malakas ng Diyos. Ang pangalawa, pagsasalamat. At ang panghuli, mga kapatid ko, pananalig. Bakit pananalig? Pagbalik ng isa ay nagpasalamat ng Kristo. At sabi ng Panginoon, tumayo ka, pinagaling ka, dahil sa iyong pananampalataya. So dapat ang ating puso, patuloy tayo magpapasalamat sa Diyos. At tayo ay magtiwala sa magagawa ni El Shaddai. Amen ba? Amen ba? Alam ng pananampalataya ng tao, hindi pantay. Hindi pantay, parang bundok. Nakita niyo ng bundok? Ibang bundok, may mababa, may mataas, may mababa, may mataas. Ganun ang pananampalataya ng tao. Parang lagnat ng bata. Minsan 38, minsan 40. Pero, dapat din yung kamay ko. Habang tumatagal, bumababa. Pero habang tumatagal, lumataas. Dapat bababa, tataas, bumababa. Bumababa, pero habang tumatagal, lumataas. Ito problema sa atin ngayon. Tingnan ang kamay ko. Bababa, tataas, bababa, tataas. Pasok-pasok ang pananampalataya. Kung saan 30 years na sa gawain, wala ng buhok, puti ng buhok, at saka naguluda kay El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. Amen po ba? Amen po ba? Tingnan ninyo ang kuryente, ang pinakapitan ng bombilya. Kung di ako nakatarin ang kuryente, tumanalo dyan, sa bago, pagkabit ng bombilya, 220 volts. 220 volts. Hindi siya nagbabago ang isaksak mo na bombilya. Ganon ang Diyos. Hindi siya nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailan naman. Kaya yan, ang bombilya, hindi parehas. May bombilya na 1,000, may bombilya na 500, may 100, may 50, may 25, mayroon 5. Ang tanong ay ganito, anong klaseng bombilya ka? Baka naman ang bombilya mo 5 na, pakurang-kurang pa. Kapag ang bombilya mo 5 na, pakurang-kurang pa. Ang biyaya mo, pakurang-kurang pa. Palakpakan natin ang malakas. May napakalakas ng Diyos sa ulo. Mga kapatid, naasahin ako sa Antique, sa San Jose Antique. Naroon yung ating opisina noon. Noon hindi pa uso cellphone. 1991 ang naasahin. Ngayon, ang anak, ang treasury secretary sa Siparong nakauwi, may kaya sa board ng secretary. Tuwing Lunes, Martes, Merkules, Biyernes, kapag nag-report siya, kasama ka ng anak na 6 na taon,
yung resource. Ngayon, tuwing kasama niya anak-anak, yung anak na doon sa loob ng opisina, ikot-ikot, minsan, minsan kami, minsan Bible study, minsan intercessory prayer. So, anak na doon sa paligid, ikot-ikot, pasok sila ng isa, doon sila ng kama, naglalaro. Habang kami naman ay may ginagawa. Pagdating ng ilang buwan, mga pamilya, ay hindi na-report ka na yung resource hindi man ako makapagtawag. Bakit? Wala pang cellphone mo mga kapatid. Tawagan ko ay yung distansya ng kalabasan. So wala naman sila wala isang landline ng mga kapatid ko. Ngayon, doon sa opisina, ang San Jose, kapital ng Antique, mga isang kilometro layo. Ngayon, ang opisina namin mo doon ay mula dito sa opisina hanggang sa highway, mga 100 meters. Yung 50 meters sa gitna, naroon yung isang puso na pinubungka para sa tubig. Ngayon, doon sa puso na yan, may mga mangga doon, may lang mangga sa taas, tapos may mga niyong sumalilin ang lugar. So doon ako umupo, kapag naglalaba ako, araw ng linggo ang paglalaba. Ngayon, nung araw ng linggo naglaba ako, nakatalikod ako sa highway, nakaharap ako sa opisina. Alas 11 ng tanghali, bigla natin tumatapit sa likod ko, pagkapit sa kalikod ko, pagtingin ko, yung anak ng treasury secretary, may dala-dala dextrose, kapatid ko, may dala dextrose, hawak na kanyang kamay na dalawa. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Sabi, sir, 2 linggo lang ko niya sa ospital. Bukas, operahan ako alas 11 niya ng tanghali. Pero sir, ako'y naniwala. Pag pinakulang ako ng kamay sa ulo, hindi ako ma-operahan bukas. Pagagalingin ako ni El Shaddai. Doon ako sa kupa ng grabing pananampalataya. Umiyak siya. Umiyak siya bakit? Sa kanyang tinitawag salita. Sir, ulitin ko bukas ay operahan ako. Nalamunin ko na kami niya sa hospital. Kaya ako tumakas para lang magpapaloobil sa sir. Pag pinatulungan ko ng kamay, hindi ako operahan bukas. Pagagalingin ako niya sa dahil. Umiyak sa akin ako. Grabe ang nagdalang ko. Bus na espiritu sa ito. Maya-maya, tapos pag kamay, sabi ko sumunod ka sa akin. Kasi opisina ay mga 50 meters. Ang isip ko, sumasunod sa akin, pagdating sa opisina doon, paglingkod ko wala. Bakit wala? Sumakay ko na hindi ko umuwi ko sa kanila sa siparo. Maya-maya, umama sa kanyang nanay. Sir, pumunta pa rin yung aking anak. Sabi ko sa kanya, ikaw naman. 2 linggo na para kayo yan sa hospital. Hindi ba ko pinuntahan dito? Dumating ang anak ko ito. May dala-dala dextrose. Ang sabi sa akin, sir, opera bukas. Pero pag lumakas ako ng kamay, bukas. Ngayon, hindi na ako opera. Sabi ko sa nanay niya, bukas, ipa-ultrasound mo muna ang anak. Dahil pag ultrasound mo bukas, ang operasyon hindi matutuloy. Bakit? Pagagalingin ni El Shaddai. Pagdating, pinaputasan ang kapatid ko. Pinaputasan ng nanay. Paglapasan sa kasunta, yung sakit sa ito talaga ng anak, winala, binura ni El Shaddai. Bakit? Grabe pa na nagpalataya ng bata ngayon. Habang pala, naglalaro sa paligid, ang tingin niya nakikinig, hindi yun ang bitaw na salita. Ang ganyan katindi. Kung hindi niya kilala ang Diyos, kung hindi siya nababad ang salita ng Diyos. Habang pala nagkikot-ikot sa paligid, ang tingin niya nakikinig, at habang nakikinig, bumabaon sa puso niya ang pananampalataya. Palakpakan natin ang mga kapatid. Baliha, palakpak.
sabi ng mga anak ko sa akin, Tay, umuwi ka na rito sa Manila. Kasi si nanay mamaya, pinakapakain, lagi na sa suka, hindi nakakatulog. Umuwi ako, galing ako sa Paranaque, sa Paranaque kami nakauwi. Pagdating ko sa bahay, sabi ni Mrs., mabuti lang na aboy na mata. Bakit? Mamamatay na ako. Sabi ko, di ka pa mamatay. Marami ka pa pahirapan ng demonyo dito sa mundo. Tungtungan ng Diyos ang iyong buhay. Palakpakan natin ang mga pinakuha ko na si Mrs. Paulo. Si Mrs. kasi, siya nag-akay sa akin. Ako ang naakay niya. Mga kapatid ko kaya, nagkakaroon tayo. Grabe. Bakit? Kasi sino mo maakay ko? Ngayon, pinagawa ko naman si Mrs. Paulo, sabi ko, Lord, alam ko na ang asawa ko hindi mo pagbabayaan. Ako niniwala sa iyong kapangyarihan. Hindi kayo gawin ng tao na gagawa ko. Lord, niniwala ko na mawala ang pato sa abdo ng aking asawa. Pinagawa ko naman si Paulo, pinabukasan niya na naman si Mrs. Pagdating ng apat ng araw, kumatawa na, nakakatayo malakas ako namin. Mula noon, hanggang ngayon, magpipitong taon na, hindi na operahan, hindi na galing ni LSLI. Ngayon ko ba? Yan ang kailangan natin para tayo ay magpapalala. Hindi ko ba? Hindi ko ba? Hindi ba, mga kapatid ko, ang lingkod nyo inatake ako ng headstroke. Headstroke, tinugat na pagpapag sa ulo mo. Namatay sa ulo at 25 minutes. Pero pinabalik na ako ng Diyos, mga kapatid ko. Bakit? Maraming akong gagawin dito sa mundo sa gawain. So, isang linggo ako sa ward, isang linggo ako sa ICU. Kung nakalabas ako, kapatid ko, parang Diyos pinagaling. Nung pinagaling ako 2030, pagdating ng dalawang taon, sumakit naman ang bayong ko. Masakit na masakit. Hindi ako makalakad ng malayo. Kapag mabiga ako, huwag ako mahiga ng panihaya. Nagiging bakit? Sumasakit ng bayong. Ngayon, napachika pa ako doktora sa naman. Nung doktora natin ang sabi ko doon, masakit ang aking bayong. So sabi niya magpa-ultrasound ka, magpa-MRI ka, para malaman natin kung anong problema. Pag-lusot ng MRI, pag-lusot ng X-ray, kita ang dalawang buto, idinigit mga kapatid ko, dumigit ang dalawang buto. Ang sabi sa akin, samahan kita sa piliin. Bakit? Kung magaling ang doktor, nakakaibigan para sa operasyon sa kayo, kaya doon kita mag-opera. Pagdating natin sa piliin, tinira ng doktor ang aking ultrasound at saka MRI. Kaya ng doktor, Brother Nestor, sinto-sinto na kayo ang singin ko sa iyong baywang kumang panastiglis. Sabi ko doon, napakamahal naman pala. Sa doktor lang doon, ito lang ang pera niya. Pero maraming siwang kulang. Bakit? 1,000 tayo na pera. Lumawas. Sabi sa akin, sige, mag-ipunta muna. Pagdating sunod buwan, o sunod linggo, bumalik rito sa akin. Bawasan natin ng direct natin, 120,000 na lang isipin ko sa'yo. Alam mo, gusto talaga magpapira natin. Hindi ko titigil ang tiro. Ngayon, hintay ka kila. Pag may pera ka na. Umalis din rin doktora sa Juan. Punta kami ng Marsolo. Pagdating kami sa Marsolo, tamang-tamang makit si Brother Mike sa sikit ko, sa kanyang pisina. Hindi pala mo sa nanay. Sabi ko na sa mga takilang tali. Sumulak ka. Eh, Brother Mike, pirmahan mo, humihingi ka ng tulong sa kanya sa operasyon. Pirmahan mo at pirmahan ka rin. Ako magdadala sa loob ng sulat. Pinirmahan ko, sa sulat ako, dinala niya. Pagdating 15 minutes, lumabas ko sa naman. Paglabas, may hawak na chiki, kapatid ko chiki. Inabot sa akin, ang chiki, sige kami mga chiki. Sige kami. Daligari ako bumaba. Pinalita ko sa baka ko sa kami. Yung pinalit sa akin, sa kami lang pera. Lilit ko lahat. Puro maluto, kababayan sa bag. Hindi pa nawagan ng aking kamay. So hawak-hawak ko, sige kami.
Kaya sa kapupuan ng maraming upuan sa akin, tumipid ang aking buto. Kaya Lord, tumipid ang buto ko. Lord, ang sumitamin na hawak ko, akin na ito. Hindi na ko magpa-operapan. Magalingin mo ako. Hinapon ko sa buwa. Sige kita. Pagdating sa bahay, Bernis na may Bernis bahay. Kapag may Mrs. Pera, saan galing? Kaya isa galing. Magkano yan? Sige kami. Kulang pa yan ng sikita. Bakit? Hindi na operasyon mo sa ito ibigay. Hindi na kapag-opera. Ginausap ko ng Diyos na atin na yan. Gastusin mo na yan. Nakamitis-mitis. Pagdating ka na pagkasal sa Sabado, pumunta ko ng akin. Doon sa medical. Pagdating ko ron, nabaupos na sa buwan, may kausap na doktor, nakakagraduate lang, bagong doktor, mag-graduate lang. Makita ko ito sa mga tinuro ako, do, si Dakila, do, may problema sa gawa, tinatulungan ka ng MRI at X. Sabi sa amin, doktor sa buwan, Dakila, yabot ko sa doktor, yung MRI at X-ray, dinabot ko kayo sa doktor. Isang lipang live namin. Bata ka, gagawin ka. Habang tinitingnan niya ang MRI, may sinasalita siya, vitamin C. Inulit niya, vitamin C. Maya, sinasaw siya, ay do, kailangan pala ako. Ngayon do, importante na kalimutan ko. Brother Store, nasa Sabado magkita tayo. Ay, hindi pa tayo tapos. Bakit? May nakakita kami ng pagdating ngayon. Nagpaalam sa akin ng oras sa buwan. Do, alis na ako bukas. Sa Sabado, hintay ka ako lumalik. Pag-alis ng doktor, umalis na ako agad. Bakit? Natanim sa isip ko, vitamin C. Hindi na sinabi mo para may vitamin C. Basta bumubulo na siya. Pagdating sa bahay, umiyak na maraming kalamansi. Umiyak na maraming dalatan. Ang ibang kalamansi, piniga ko, ininom ko, nakatas. Ang dalatan naman, may piniga ko. Iba, kinain ko. Pagdating ng 3 araw, ang sakit ng panig ko, pasumpong-sumpong. Bakit? Dahil natulog sa pinakain ko, sabi ko, epektibo ang vitamin C. Tuloy-tuloy, yung aming pagkain. Hindi na yung mga araw, nangihilo ng aking ngipin. Hindi na mapapagawa ng kanin. Pero, madalang na akong magkasakit. So, tuloy-tuloy, inabot ng 2 buwan, hindi na sumasakit ang aking kuyo. Hindi na, 2 buwan. Ang problema ko, hindi na ako mapapagawa ng kanin. Nangihilo ang buong ngipin. Sabi ko yung Mrs., lugawan na ako para lumating na lang. At least hindi na sumasakit. Pagdating ng 3 buwan, pinausap ako ng Diyos, magpatutuo ka na. Sigawan ng mga buhay ako, patutuo ka. Yung ang sakit mo ay, operahan, pero nawala. Nagpatutuo ko sa aking kapatid ko, araw sa kayo. Itong patutuo ko. Mga kapatid, kita sa MRI, kita sa X-ray, ang biwag ko tunikit. Pero, kinausap ko ng Diyos, mga kapatid ko,
umakyat sa sasakyan, sinundan ko. Inatid ko doon sa kanyang office. Pati ko pagbalik ko, mga kapatid ko ng paborito ko sa kanya. At lumabas ako sa kanya, sinatuwa ko ako. Bakit ako tuwa? Hindi ko malaki. Yan sasakyan ko sa kayo, mga 50 mil ako. Ay hindi lang nasakyan ko, walang kita. May sakit yung mga kapera na. May sakit. Kagagawin ang buhay mo. Bakit? Kung di ako nagkakaroon sa sakit ko ka, dalalo ko sa Diyos. Hindi. Bakit? May ganyan ang tao. Pati na nyo, kung nagkaroon ng kansa sa sakit ko ka, pinagaling ko kayo ninyo, naging disciple pa ako. Hindi ba? Baka ang sakit mo, alaman silang tapat niya. Baka ang tapat mo, dalan-dalan lang hindi mo gagawin ka. Taas kamay. Yung gusto mo kapera. Gusto kamay ng kapera. Gusto mo kapera. Gusto mo kapera. Tanong mo kayo. Anong gusto niyo magkasakit mo na? Ano mo kapera? O pera na. Nawala sakit. Pera na walang sakit. Taas kamay yung pera. Nawala sakit. Taas kamay. Nawala sakit. Taas naman kamay yung magkasakit mo na. Bago mo kapera. Sigurista kayo. Taas na kayo nangangailangan natin. Taas na kayo dali. Nangailangan ko ng pera. Kailangan ko ng pera. Parehas tayo. Alam ka para tayo nasa. Maingat. Alam ka. Dito tayo nagtatapos sa isang kwento. Kapatid ko. May isang kumpare. Ang isang kumpare niya dito nakawis sa Spaghetti. Yung kanyang kumpare ay nakawis sa Tagaytay City. Nakapunta na ba kayo ng Tagaytay City? Mas kaya nakapunta na. Akala ko wala sa inyo nakapunta. Ngayon, napalitaan ng kumpare ko dito pagkabahay ng karismatik ng kanyang kumpare sa Tagaytay. Balita. May pagkabahay ng karismatik. Pinuntahan niya sa Tagaytay. Inalam niya kung totoo ba ang usapan ng kanyang kumpare sa Tagaytay City ay may nagkakabahay ng karismatik. Pinuntahan niya doon sa Tagaytay, kanyang kumpare. May isang babae na nakakala sa puno ng mangga. Sabi na kanyang kumpare na ganito sa inyo. Pare, yan ba ang kabayo ng karismatik na balik ng Tagaytay? O pare, yan ang kabayo ng karismatik. Paano magsakay niya? Sabi niya, kapag saluto niyo ng kabayo, sumigaw ka ng pastador, natakbo. Kapag gusto mo pekuhin, sumigaw ka lang ng hallelujah. Alas na hapon, kasi nagpo, tao ito. Pagkasakay sa likod, bigla sumigaw, bless the Lord! Tumakbo ang kabayo dito. Mula sa Tapiki, Tagaytay City, dumiretso sa Batangas, dumiretso sa Quezon Province, dumiretso sa Tae, Naga, Albay, lahat, dumiretso sa Sorsogon, dumiretso sa Sorsogon, bumalik, kami bumalik, wala nang lupa sa Sorsogon. Pagbalik niya ng kabayo at siya, mga alas 6 na gabi, padiling na, tutuloy yung takbo, dumaan ulit sa Albay, punta ng Quezon, dumiretso ng Laguna, dumiretso ng Rizal, dumiretso ng Bulacan, inabot niya ang Pampanga. Pagdating sa Pampanga, tumingin ng kabayo. Pagpili ng kabayo, babalik sa Maynila. Balik na nila. Maya-maya, inadas maligas na ang kabayo. Kasama siya. So, habang patakbo kabayo na mabilis, binapawisan ng malakot. Bakit? Nakalimutan niya kung paano ang pahinto ng kabayo. Pagdating sa Dasma, tumingala siya doon, ipakakatawa sa akin. Kung paano pahinto, hindi ba kung punta kayo ng Tagaytay, hindi lugar na pangin, may pangin. So, mula na sa sila, siyempre dito, maging ang tatake na kabayo. Ngayon, isang daan na tumingala sa doon, pangalaala mo sa amin, kung paano pahinto ng kabayo. Isang pumi pa na lang, pinaalaala ng Diyos, sumigaw pa ng hallelujah. Mula sa isang takbo, bigla, Panginoon, pangalawa, Panginoon, ang kabayo, parang
tumakbo ang kabayo. Nang tumakbo ang kabayo, nahulog siya ng dalawa. Kabayo tuloy-tuloy sa dalawa sa baba. Pagdating na sa doon sa pinakawal ng ulo, patay ang kabayo. Siya naman, ikot-ikot, naghahanap ng makapitan. May sagasang kapitan ang kapatid. Matilig may sagasang kapitan. Ginawa niya dalawang kabayo ang nagiging siya. Hindi siya lumitaw. Bakit? Isip niya kami malalim. Pagdating ng alas 5 ng umaga, isang tangkal na lang, lupa na